mga kapatid at mga kaibigan. Muli po isang masaya at masiglang pagbati sa lahat ng naaabot ng palatuntunang ito ng Iglesia ni Cristo ang tamang daan. Ito po ang inyong lingkod, ang kapatid na Michael Sandoval. At sa pagkakataong ito ay kasama natin si kapatid na Bobby Fernandez. Kapatid na Bobby? Maraming salamat, kapatid na Michael. Mga kapatid, mga kaibigan, muli, kumusta po kayo? Inaanyayahan namin kayo, samahan nyo kami, kapatid na Michael, sa isa na namang napakahalagang pagtalakay. At ngayon pa lang ay ipinagpapauna natin, kapatid na Bobby, sa lahat ng ating mga sumusubaybay. Lalo pa, ang karamihan po sa inyo ay mga kaanib sa iglesia o relihiyong kinagisna ng nakararami sa atin, sa makatwid bagay ang Iglesia Katolika Romana. Sa ganitong pagtalakay ay hindi po namin layuning saktan ng inyong damdamin o kaya ay ang layunin po namin manuligsa ng pananampalatayang Katoliko. Hindi po. Ang aming layunin ay maisagawa po nating sama-sama ang isang matuwid o marapat na paraan ng pagsamba at paglilingkod sa Diyos, sapagkat kung mali ang ating isinasagawang pagsunod, paglilingkod, hindi po magiging katanggap-tanggap sa Diyos at tayo po hindi makakarating sa ipinangako ng Diyos na kaligtasan. Kaya, sa pagkakataong ito ay tatalakayin natin, kapatid na Bobby, ang tungkol sa pangangatwiran ng mga Catholic defenders sa kanilang tinatawag na rosary. Kaya meron silang tinatawag na pagrorosaryo. At itinatanong po nila, bakit po kami na mga kaanib sa Iglesia ni Cristo ay naninindigan na isang malaking kamalian? Huwag po kayong ma-offend. Isang malaking kamalian ang pagdarasal ng Iglesia Katolika na gumagamit sila ng mga rosaryo o rosary, kapatid na Bobby. Mahalaga, kapatid na Michael, ay dapat malaman muna natin kung paano ba sila nagdarasal gamit po ang kanilang tinatawag na rosaryo. Ganito po ang ating mababasa dito po sa isang aklat na ang pamagat po nito ay Catholic Encyclopedia. Ito po ay may nahelobstat ni Remy Lafort, STD, at may imprimatur ni John Cardinal Farley. Ganito po ang ating mababasa dito po sa pahina 184. Basahin na natin yan sa wikang Pilipino para sa kapakanan ng mga non-English speakers, pero ang graphics natin ay yung mismong nakalagay dyan, kapatid na Bobby. Ito ang ating babasahin. Sa Iglesia ng Kanluran, ang rosaryo ayon sa Roman Breviary ay isang uri ng panalangin na dooy sinasambitla natin ang 15 na tigsasampung Aba Ginoong Maria kasama ng isang ama namin sa pagitan ng bawat 10. Ayon sa mga otoridad ng Iglesia Katolika, ang rosaryo ay isang uri ng panalangin na doon ay binabanggit nila ang 15 na tigsasampu na Aba Ginoong Maria plus isang ama namin sa bawat pagitan ng 10, kapatid na Michael. Napakarami niyan. At kung iisipin po ninyo, mga kaibigan namin, wala sanang problema po kung ang ganitong paulit-ulit na pagdarasal ay sang-ayon po sa katotohanan ng nakasulat sa Biblia. Kaya mahalaga po na sangguniin natin ay ang Biblia. Naaayon po ba sa aral ng Diyos na nakasulat sa Biblia, kapatid na Bobby, ang ganitong uri ng panalangin na paulit-ulit? Labag ito sa Biblia, kapatid na Michael at mga taga-subaybay. Mabuti po ay basahin natin dito po sa pahayag mismo ng ating Panginoong Hesukristo sa Mateo 6:7 hanggang 8. At ganito po ang ating mababasa. At sa pananalangin ninyo, ay huwag ninyong gamitin ang walang kabuluhang paulit-ulit na gaya ng ginagawa ng mga hintil, sapagkat iniisip nilang dahil sa kanilang maraming kasasalita ay diringgin sila. Huwag nga kayong magsigaya sa kanila, sapagkat talastas ng inyong ama ang mga bagay na inyong kinakailangan bago ninyo hingin sa Kanya. Maliwanag po na ipinagbabawal ng ating Panginoong Hesukristo ang panalangin paulit-ulit. Kaya ang pagrorosaryo ng Iglesia Katolika, labag po sa Biblia. At muli nating sinasabi na Huwag sana po kayong masasaktan o magdaramdam sa amin, mga taga-subaybay naming Katoliko.
Pero ito po ang katotohanan na binabasa lang po namin mula sa mga talata ng Biblia. Sapagkat kung ang ating isinasagawa ay labag sa Biblia, paano po magiging katanggap-tanggap sa Diyos ang ating paglilingkod? Napakalinaw po ang nakasulat sa Mateo 6:7 na ipinagbabawal lang ating Panginoong Kristo ang paulit-ulit na pananalangin. Pero kapatid na Bobby, yung Mateo 6:7, yun ba'y pinaniniwalaan ng mga depensor ng Iglesia Katolika o ito ay pinangangatiwiranan pa nila? Pinangangatwiranan. At ang isa sa nangangatwiran, kapatid na Michael, ay si Attorney Marvel Yasos na tinatawag ng iba, Tawag nila Attorney Mars. Attorney Mars. O kaya panoorin natin si Mars. Bakit daw po paulit-ulit sinasambit sa rosary ang Hail Mary? Ang issue po nila dyan, yung paulit-ulit na pagsambit. Alam po ninyo, yung paulit-ulit, hindi naman humasama yun. Hindi humasama yun. Basahin ko yung sinasabi ng banal na kasulatan na sinisitas po nila. Ang sabi dito sa 7, versikulo 7 ng kapitulo 6 ng Mateo, at sa pananalangin ninyo ay huwag ninyong gamitin ang walang kabuluhang paulit-ulit. Anong pinagbawal? Correct. Buti pa kayo, alam nyo. Yung mga ibang sekta, pinuputol. Ang pinagbabawal daw, paulit-ulit, mali. Ang bawal, walang kabuluhang paulit-ulit. Dahil hindi lahat ng paulit-ulit masama. Kung inuunawa sana ito ni Attorney Mars, hindi siya mahuhulog sa ganyang pagkakamali. At alam na alam po niya ito, na kapag ka sinabing walang kabuluhan ng isang bagay, relatibo yun. Maaaring sa kanya ay walang kabuluhan, pero sa iba, makabuluhan. Kaya paano po natin matitiyak kung ang isang bagay tulad ng paulit-ulit na panalangin o pagrurosaryo na ginagamit sa pagdarasal o paglilingkod sa Diyos, kung ito ay makabuluhan o walang kabuluhan, kapatid na Bobby? Hindi yung kuro-kuro ng iba, hindi yung palagay lang ng iba, hindi rin po yung opinyon, kundi ang dapat na maging sukatan kung ang isang bagay ay makabuluhan o hindi, ay ang mismong salita ng ating Panginoong Diyos na nakasulat po sa Biblia. Sapagkat pagka ang pag-uusapan ay Biblia, alin ba ang walang kabuluhan sa harap ng ating Panginoon Diyos? Mabuti po, basahin natin dito po sa Mateo 15:9 at ganito po ang ating mababasa. Datapwat walang kabuluhan ang pagsamba nila sa akin na nagtuturo ng kanilang pinakaaral ang mga utos ng mga tao. Malinaw po ang pahayag mismo ng ating Panginoong Diyos na ang sabi niya, walang kabuluhan ang pagsamba sa Kanya kapag ang sinusunod na turo o aral ay utos lamang ng tao. Kaya sa katotohanan yan na binasa mo, kapatid na Bobby, diyan po natin susukatin ang pagrurosaryo o pagdarasal gamit ng Iglesia Katolika Apostolika Romana. Kung ang rosaryo po ay utos ng Diyos, yan ay may kabuluhan. Pero kung hindi po galing sa Diyos, kundi gawa lamang po at utos ng tao, ang bagay na ito po ay walang kabuluhan. Kaya isang mahalagang tanong, kapatid na Bobby, yung pagdarasal gamit ang rosaryo, yung pagrurosaryo, ito ba'y utos ng Diyos o utos lamang ng tao? Hindi utos ng Diyos, kapatid na Michael, mga mahal na taga-subaybay. Kahit babasahin pa natin ang buong Biblia, wala pong nakasulat na iniutos ng Diyos na sa pananalangin sa Kanya ay gumamit ng rosaryo. Pero saan galing? Bakit ang Iglesia Katolika ay merong ginagamit na rosaryo at sa kanilang pananalangin gamit ang rosaryo ay paulit-ulit? Saan galing yan? Mabuti po ay alamin natin kung saan galing yung pagrorosaryo ng Iglesia Katolika. Dito po sa isang aklat na ang pamagat po nito ay The Two Babylons or the Papal Worship. Ito po ay isinulat ni Alexander Hislop sa pahina 187 at ganito po ang ating mababasa. Pakinggan po ninyo.
Ang rosaryo at ang pagsamba sa banal na puso, Sagrada Corazon, nalalaman ng bawat isa kung paanong ganap na Romanista ang paggamit ng rosaryo at kung paanong ang mga deboto ng Roma ay parang makinang umuusal ng kanilang mga dasal sa pamamagitan ng mga butil. Ang rosaryo, gayon paman, ay hindi likha ng kapapahan. Ito ay napakatagal na at halos laganap na matatagpuan sa mga bansang pagano. Ang rosaryo ay ginamit bilang isang banal na kasangkapan ng mga unang Mexicano. Ito ay karaniwang ginamit ng mga Brahmin ng Hindustan. At sa mga banal na aklat ng mga Hindu ay binabanggit itong paulit-ulit. Kaya ang pagdarasal ng Iglesia Katolika gamit ang rosaryo ay mula po sa mga pagano. Ito anya ay napakatagal nang ginamit sa mga bansang pagano. Mga pagano sa Roma, mga paganong Mexicano, at maging ang mga Brahmin ng Hindustan, kapatid na Michael. At pagka sinabing pagano, yan ang tinatawag na antithesis ng Kristyanismo. Kaya may karagdagan pa ba tayong patotoo, kapatid na Bobby, na yung pagrorosaryo ay impluensyado ng tinatawag na paganismo? Meron pang karagdagang patotoo, kapatid na Michael. Dito po sa aklat na ipinakilala na po natin kanina, The Catholic Encyclopedia, Volume 13, page 185. Ganito po ang ating mababasa, mga mahal na sumusubaybay. Sa Iglesia ng Kanluran, ang rosaryo ayon sa Roman Breviary ay isang uri ng panalangin na dooy sinasambitla natin ang 15 nating 10 Aba Ginoong Maria kasama ng isang Ama namin sa pagitan ng bawat 10. Tiyak na sa mga Mahometano, ang tasbih o butil ng kwintas na binubuo ng 33, 66 o 99 na mga butil at ginagamit sa taimtim na pagbilang sa mga pangalan ng Allah ay ginagamit na sa loob ng maraming siglo. Si Marco Polo, nang dalawin ang hari ng Malabar noong ika-13 siglo, ay nagtaka nang masumpungan niya na ang hari ay gumamit ng isang rosaryo na may 104 o 108 na mahalagang bato sa pagbilang sa kanyang mga panalangin. Namangha si San Francisco Xavier at mga kasama nang makita na ang mga rosaryo ay malaganap na natanyag sa mga Budista ng Hapon. Baka sabihin nila, kapatid na Bobby, ang ganito, ano ngayon kung mula sa pagano, yung kanilang isinasagawang pagrorosaryo, ipinatutungkol naman sa Diyos pagka sila nagdarasal o nananalangin. Anong sagot natin doon? Ayan mismo ang ipinagbabawal ng ating Panginoong Diyos, kapatid na Michael at mga mahal na tagusubaybay. Pakinggan po ninyo ang pahayag ng ating Panginoong Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo tungkol po doon sa paulit-ulit na pagdarasal na hango mula sa pagano. Meron po silang mahigpit na tagubilin tungkol dyan. Pakinggan po ninyo. Dito po sa Mateo 6:7 hanggang 8. At ganito po ang ating mababasa. Ang inyong panalangin ay huwag paulit-ulit tulad ng ginagawa ng mga pagano, pagkat akala nila'y diringgin sila dahil sa dami ng salita. Huwag na kayong tumulad sa kanila. Yamang bago pa ninyo sabihin ay alam na ng inyong Ama kung ano ang inyong kailangan. Kaya ipinagbabawal ng ating Panginoong Jesucristo na gamitin yung paraan ng mga pagano na paulit-ulit na panalangin, kapatid na Michael. Kaya maging doon sa matandang tipan, kapatid na Bobby, kapag ka nakabatay sa gawang pagano, hindi Kristiyano, ang sinusunod sa paglilingkod sa ating Panginoon Diyos, ano tinitiyak na uri ng gawain ng kanilang naisasagawa? Ganito po ang pahayag ng banal na kasulatan, kapatid na Michael. Dito po sa awit 106:35, itiniyak ng ating Panginoong Diyos na yun ay walang kabuluhan. Pakinggan po ninyo ang pahayag. Sa halip na sundin ang utos ng Diyos, bagkus
nakisama at maling gawain ng mga pagano ang sinunod nila. Ito po ay panunumbat ng ating Panginoong Diyos doon sa mga gumagamit ng paulit-ulit na panalangin katulad ng ginagawa ng mga pagano. Na ang sabi po ng ating Panginoong Diyos ay bagkus sa halip na sundin ang utos niya, ang ginawa nila ay nakisama at tinularan ang gawain ng mga pagano. Kaya napatunayan natin na ang pagrorosaryo na ginagawa ng nasa Iglesia Katolika ay labag po sa aral ng Diyos na nakasulat sa Biblia. Kapag ginamit sa panalangin at paglilingkod sa Diyos, ito po ay walang kabuluhan sa kanyang harapan. Kaya sa panig ng mga kaibigan naming Katoliko, nagkataon nakapanood kayo sa programang ito, hindi po namin layuning hiyain kayo o saktan ng inyong damdamin pagka kayo ay nagdarasal o nagrorosaryo. Hindi po. Kundi ang aming layunin ay magliwanag sa inyo. Hindi po naaayon sa Biblia ang pagdarasal na gumagamit ng mga rosaryo. Kaya nga yung iba, kapatid na Bobby, gaya ng alam mo, dahil sa tindi ng kanilang pananalig o pananampalataya doon sa pagdarasal na gamit ang rosaryo, sila po napapaluha. Talagang napapahimutok, napapataghoy. Umaagos ang kanilang luha sapagkat matindi ang kanilang pananampalataya na yung kanilang pagdarasal gamit ang rosaryo, sila ay diringgin ng ating Panginoon Diyos. Naalala ko tuloy merong isang mangangaral dyan Ayaw kong sabihin si Eliseo Soriano, no? Naluluha, no? Talagang umaagos ang luha, hindi lang luha, pati yung ilong niya, may umaagos doon. Pero ano ang kanyang problema? At idinadaing doon, kapatid na Bobby. Mabuti, panoorin natin siya, kapatid na Michael. Bawat problemang makarating sa akin, hindi ko pwede hindi iisipin. It's a part of my duty and responsibility as a brother in Christ. Kaya mabigat. Nakikita mo yung mga nagpila-pila sa CR. Gusto nang mag-aalit nung nahuhuli doon sa nauunan. Tagal-tagal, tain-tain na siya, tain-tain na siya, tain-tain na siya. Problema ko pa rin yun. Nagpapasintabi nga pala tayo sa lahat ng kumakain, kapatid na Bobby. Ang laki ng problema ni Mr. Eliseo Soriano. Nakikita mo yung mga nagpila-pila sa CR. Gusto nang mag-aalit nung nahuhuli doon sa nauunan. Tagal-tagal, tain-tain na siya, tain-tain na siya, tain-tain na siya. Problema ko pa rin yun. Simple-simple yung problema ni Mr. Eliseo, kapatid na Bobby. Ano lang ang dapat gawin? Di magpagawa ng CR, pasintabi lang po sa mga kumakain. No? Hindi maiwasan, sasagutin talaga natin kung ano talagang solusyon doon sa kanyang problema. Simple lang naman ang solusyon Kaya kung wala silang restroom doon sa kanilang dako, o kaya CR, kung tawagin, ay gusto nilang matulog pa sa loob ng restroom, sa linis ng restroom, magpunta rin sila rito sa sentral ng Iglesia ni Cristo. Bueno, iwan na natin yung paksang yan. Daanan lang natin kasi ang pinag-uusapan natin yung iba. Talaga namang dahil sa debosyon, sa tindi ng pananampalataya pagka sila nagdarasal gamit ang rosaryo, naluluha. Wala pang rosaryo, si Mr. Eliseo, naluluha na. Iwan na po natin yan. Kaya ang nagtuturo po, tandaan ninyo, na ang pagrorosaryo ay batay daw sa Biblia, hindi po yun totoo sapagkat salungat sa pagtuturo ng Biblia, na tayo ay mananalangin na paulit-ulit na wala pong kabuluhan. Sa Biblia, kapatid na Bobby, ano ba yung tinatawag na pananalangin? Kaya iba yung tinatawag na pagdarasal. Kasi yung dasal paulit-ulit Ang pananalangin, kapatid na Michael at mga mahal na taga-subaybay, ay pagpapahayag ng ating pangangailangan sa ating Panginoong Diyos. Gaya po ng ating mababasa dito po sa Filipos 4:6. At ganito po ang nakasulat. Huwag kayong mga balisa sa anumang bagay, kundi sa lahat ng mga bagay sa pamamagitan ng panalangin at daing na may pagpapasalamat ay ipakilala ninyo ang inyong mga kahilingan sa Diyos. Malinaw po, mga mahal na taga-subaybay, na yung pananalangin
ay pagpapakilala ng ating pangangailangan sa ating Panginoong Diyos. Pero lahat ba ng nananalangin ay pinakikinggan ng Panginoon Diyos? Batay sa Biblia, sino ang mahal ng Diyos? Sino ang pinakikinggan pagka sila ay nananalangin? Dapat tiyakin ng tao na kasama siya sa hinirang ng ating Panginoong Diyos. Sapagkat ang hinirang ng Diyos, ang pinakikinggan ng ating Panginoong Diyos sa kanilang pananalangin. Ganito po ang ating mababasa dito po sa awit 4.3. Ito po ang pahayag. Dapat mapagkuro ninyo at malaman na mahal ni Yahweh akong kanyang hirang. Dinirinig niya sa pananawagan. Kapatid na Bobby, sagutin na rin natin, anong katangian ng mga hinirang batay sa talata? Dinirinig, kapatid na Michael, sa kanilang pananawagan. Bakit dinirinig at mahal ng Panginoon Diyos ang kanyang mga hinirang? Ano ang katangian nila sa harap ng ating Panginoon Diyos? Sapagkat sila na mga hinirang o ibinukod ng ating Panginoong Diyos ay itinuturing na mga banal. Ang binasa po natin kanina ay magandang balita Biblia. Dito naman po natin babasahin sa dating salin po ng Biblia sa awit 4.3. Ganito po ang ating mababasa. Ngunit talastasin ninyo na ibinukod ng Panginoon sa ganang kanyang sarili ang banal. Didinggin ng Panginoon pagka ako'y tumawag sa Kanya. Malinaw na ang mga hinirang ng ating Panginoong Diyos ay itinuturing po niyang banal. Kaya kapag sila'y nananalangin, sila po ay diringgin ng ating Panginoong Diyos at kapag sila'y pumupuri sa pamamagitan ng pananalangin, tinatanggap po ng Panginoong Diyos. Pero mahalagang ipaglingkod na rin natin sa kanila, paano ba ang tao magiging banal sa harap ng Panginoon Diyos? Paano ang tao maituturing na mga malilinis sa harap ng ating Panginoon Diyos ayon sa pagtuturo ni Apostol Pablo? Dito po sa Hebreo 9:14, ganito po ang pahayag ni Apostol Pablo, pakinggan po ninyo. Gaano pa kaya ang dugo ni Kristo na sa pamamagitan ng walang hanggang espiritu ay inihandog sa Diyos ang kanyang sarili na walang kapintasan upang malinis ang ating budhi mula sa gawaing naghahatid sa kamatayan. Sa gayon, makapaglilingkod tayo sa buhay na Diyos. Kaya upang ang tao ay maging malinis o banal sa harap ng Panginoong Diyos, ay dapat siyang masaklaw ng dugo ng ating Panginoong Hesukristo o ng kanyang ginawang pagtubos. Ang problema, ang paniniwala ng marami, kapatid na Bobby, nang namatay ang ating Panginoong Hesukristo, ang buong sanglibutan, ang lahat ng tao sa mundo, nakinabang sa kanyang kamatayan. Kaya, di natin maiiwasang basahin sa Biblia, sino, aling relihiyon ang pinatutunayan ng Biblia na mga taong nakinabang sa ginawang pagtubos sa pamamagitan ng dugo ng ating Panginoong Hesukristo, kaya sila'y naging hinirang, pinatawad at sila'y binanal sa harap ng Panginoon Diyos. Pakinggan po natin, babasahin po natin dito po sa Gawa 20:28, sa Biblia pong isinali ni George M. Lamsa, sa pagkakaliwat na po sa wikang Pilipino, ganito po ang ating mababasa. Ingatan ninyo kung gayon ang inyong mga sarili at ang buong kawan. Narito'y hinirang kayo ng Espiritu Santo na mga katiwala upang pakanin ang iglesia ni Kristo na binili niya ng kanyang dugo. Napakalinaw po ang pahayag ng Biblia. Ang binili o tinubos ng dugo ng ating Panginoong Hesukristo ay ang iglesia ni Kristo. Kaya ang mga hinirang nasa loob po ng iglesia ni Kristo. Sila po ang mga binanal na, sila po ay karapat-dapat na sa kanilang pananalangin. Kaya kapag nananalangin, dinirinig po ng ating Panginoong Diyos. At ang ating panawagan bilang pagwawakas sa lahat ng ating mga sumusubaybay, sana po ipagpatuloy ninyo ang pagsusuri sa mga aral ng Biblia na aming itinataguyod para tayong lahat ay makarating na magkakasama sa mga taong hinirang, pinili at ibinukod ng Panginoon Diyos at pinapaging banal kaya tinatanggap ng Diyos ang kanilang panalangin at may karapatang ipagkaloob ang kanilang hinihingi. Umaasa po kami na naging pakinabang sa inyo ang ginawa nating pagtalakay sa palatuntunang ito